po tayo dito sa Vivo Shoes sa Marikina, the shoe capital of Manila, shoe capital of the Philippines, and I love it here. Makaka-shopping ko ng sapatos, pero bago po yan, ano nga ba ang proseso sa paggawa ng mga matitibay na sapatos? Okay, ito po, unang-una, ang pattern making. So basically, it's the design ng sapatos. Pangalawa, yung cutting, para may forma na ang leather, if you're using leather or synthetic leather. And then the next is skiving, o yung paninipis ng balat. And then we go to assembly, yung pandikit po ng upper and lower part. Now, we go to sewing. Of course, so word itself, alam nyo na, it's for sewing. And then shoe lasting, ito yung nilalapat po, yung pinaplasta, yung hulma sa entrada ng sapatos. And then we also have buffing naman po. Nililiha ang ilalim para dumikit ang swelas. And then we move on to soling. Dinidikit po yung swelas ng sapatos. And then finally, eto po tayo sa packing and finishing. So basically, nililinis, pinapakintab, at kung ano pa. Tapos bago isasalpak sa loob ng box. Tapos lahat pwede na ibenta. Tara! Okay, so sa mga nagtatanong po, ano nga ba mas maganda? Leather ba? O dapat synthetic ang shoes na pipiliin ko? So basically, both naman sa kanila ay may pros and cons. So ito po, ang leather kasi mas mahal kaysa sa synthetic na shoes, no? Ito po, hawak-hawak ko ang leather at synthetic. Hindi nyo alam, hindi nyo makikita agad kung synthetic or leather, so hulaan nyo na lang. Okay, ang leather mas matagal ang buhay. Ngayon, pag synthetic naman, mas magaan sa paa nyo, especially kung one whole day maglalakad kayo. Di ba yung mga bata pumapasok ng ilang kilometro yung school nila from their homes. Nako, mahirap yan. Ngayon, ang pinakahuli, sa leather, mas nakakahinga ang inyong mga paa. Ngayon, kung kayo bibili sa kung saan-saan, ako, mag-iingat kayo para malaman nyo talaga kung leather o synthetic yung binibili nyo. First things first, ang smell niya. Kailangan, yung smell po niya, malalaman mo kung synthetic medyo amoy plastic yung synthetic. Yung leather, syempre, iba ang amoy leather. Very genuine. At syempre, kung visual naman ang gusto nyo, no, mas yung grain niya, mas iba yung grain ng leather. So ito, hindi yung mahalata sa layo nyo sa akin, pero sa pagbalapitan, mas iba yung grain talaga ng leather shoes. Just bring your own para at least alam mo you can compare, di ba? Alright, tips naman po on choosing the right shoes for your children. Okay, one of them, alamin nyo muna kung ano pwede sa school nila kasi naman baka pwedeng slip-on or pwedeng de-velcro or detale. Kung ano yung pwede, yun ang bibilhin nyo. Now, ano nga ba ang mas komportable sa mga bata? Baka gusto nila mabilisan sila pumasok sa school. Mas maganda na yung mga velcro at yun, buti na lang uuso sa mga bata. Yan, no? Isang ganun lang, nasa school na sila. Unlike nung panahon ko, talagang pahirap, parang tagal-tagal, nagtatatali pa ako doon. Yan. Medyo depende sa inyo kung anong gusto rin ng mga anak niyo for fashion or otherwise. Anyway, okay. At maganda rin pagbibili kayo ng sapatos, dalhin niyo po ang inyong anak sa hapon. Kasi pag hapon, expanded na yung paa. Kasi the whole morning, naglalakad na sila. So, expanded na siya. It's better para yung hindi sumisikip at the end of the day yung sapatos nila. Now, kailangan alam niyo yung sukat ng paa. Siyempre, ngayon, kung hindi niyo dala ang inyong mga anak sa mall pag ibili kayo ng sapatos, what you can do, i-draw niyo lang po yung kanilang paa sa piece of paper at dalhin niyo sa inyong pupuntahan na pabilihan ng sapatos. Pero siyempre, alamin niyo po, again, ang style na pwede sa school. Baka naman mali yung binili niyo, babalik pa kayo. Inconvenience for you. Plus, siyempre, yung pangbayad nyo doon sa, di ba, pagko-commute natin. Okay, also, very important, i-choose nyo po ang comfort. Kailangan malambot-lambot ang sole ng sapatos, yung sa ilalim ng sapatos, para naman, kahit isang buong araw sila naglalakad, okay pa, kasi siyempre, mga bata, tinatakbo ang sapatos. Yung bata ako, tumatakbo ko, patinterot lahat-lahat. Sayang naman, baka at the end of the day, pudpud na ang paa ng inyong mga anak. At siyempre, last but not the least, make sure may allowance po sa harap at likod sa pagbili ng sapatos within 1 year, sa loob ng isang taon na napapasok yung anak, ilalaki ang kanilang paa. Tsaka para pag tumatakbo sila ay may pwesto pa. Alright, yan po ang aking wise tips for the day para sa pagpili nyo ng sapatos. Alright, sa ating pong pagbabalik, mas marami pa tayong tips na ibibigay para sa inyo. Mula po dito sa Marikina. I'll be back later. Shopping. Naman sa ibos. Ha? Ano ba? Ay, walang tigil pa rin ang kasiyahan sa bigating piyesa sa Tayabas, Quezon, Sue. Alam mo, napaka-unfair. Kasi kumakain ka ako, magbabalat ng suma. Nako, ayan. Trabaho lang po, trabaho lang. Kaya punta na tayo dyan sa Mayohan Festival sa Tayabas, Quezon, kung saan napakasarap ng kinakain ni Drew na pansit, habhab. Ayan. Kaya makikain na tayo ng pansit habab doon. At dito, kasama sila Monica Arn, May at Betong. Happy Fiesta, Quezon!
Oh, paano to? Hi, Mami Sue and Fire Ranger. Good morning again. Of course, mga kapuso, magandang umaga ulit. Tuloy-tuloy pa rin nga ang ating pakikisaya dito sa 23rd Mayohan Festival dito po sa Tayabas, Quezon. At tulad nga na sinabi ko kanina, 1 month po ang celebration nila dito kung saan iba't ibang activities at mga programs ang talagang pwedeng i-enjoy. At isa nga sa tampok dyan, syempre, favorite natin mga Pilipino, ang mga palarong Pinoy. There you go. So tulad na nakikita niyo mga kapuso, ito po yung tinatawag nila, ito po yan ang Halo Cebu. So dyan sa Halo Cebu, unahan lamang silang umakyat sa mataas na kawayan na may langis. At kung sino ang unang makaka-reach ng flag sa itaas, ay siya po ang mananalo. So kailangan talaga magaling kang umakyat siya, hindi lang may langis nga yung kawayan siya. Ayun, congratulations kay Kuyang nakakuha ng yellow. Okay, bukod dyan sa Halo Cebu mga kapuso, meron din sila tinatawag na bunong braso. So dito sa bunong braso, labanan po ng lakas ng mga manlalaro at kung sino ang makapagpapatumba doon sa braso ng kanyang kalaban ay siya na ang mananalo. So dito, sino ang nanalo? Ayun! Si Kuyang Nakablo. Congratulations, Kuya. Anyway, mga kapuso, kapag ikaw ay naglabinan, syempre ikaw mapapagod, magugutom ka. And speaking of pagkain, yan ang alam na ng ating mga turistang kasama ngayon. May and Beto. Go, guys! Ayan, amazing. Thanks, Hey! Mon at May. Yes, naku Mon Paano nga ha. ba itong habab na to? Naku mga paandar pansit habab ang gagawin namin. Ito po yung parang beto nga, ordinaryong pagluluto mo rin ng pansit. Yes. Bihon, pansit canton, ganon. So pinaghalo-halo mga iba-ibang Parang gulay. ginisa mo, ginisa. Yes, kinisa. Masabaw lang po ngayon, pero naku mamaya i-absorb lahat yan ng pansit habhab. At yung May, at kumukulo na ngayon, Yes. pwede nang ilagay yung Ilalagay na po natin pansit yung habhab. hindi, ano po na, gulay muna. Ay, ang sarap. Naku, sorry. Hindi ho kasama yun, Hindi pa mga kasama yung mga kapuso. kapuso. Nalaglag na po. Opo, At tapos syempre, ang pinakamaganda ay oo, ayan. ang pinakakakaiba dito, syempre, Yung pansit pansit habhab ang habhab. kanilang gamit. Look at that! Ayan na, oh. Yan, oh. Uy, wag Okay. lang po isama ito, mga kapuso. Ayan po. Oho, please. Ayan. Yan, okay. Wow. Naku, ang kakaiba ho sa pansit na to talagang naku, original na pansit habhab At nila ang syempre, kanilang May, gamit. ang kakaiba rin sa Aha. pansit habab. Yes, ito yes, nga, Beto. diba, pagkaluto mo na, ang matindi kung paano kinakain. Oh, naku. Yung pansit habhab. Correct ako. Ayan, Magaling ka mga sa mga kapuso. habhaban ng ganyan ha, betong ha. Ang gagawin lang ho natin, kumuha tayo ng ganito ho, no? Ayan. Gamit ko syempre ang ating daon ng saging. Yes, you can do that. Ayan. Kahit na gano'ng karami po mga kaibigan, ang pinakamaganda rito, mga kapuso, lalagyan nyo ng suka. Suka! Dahil hindi magiging okay kung walang suka. Ayan. Ganyan, budburan. Wow, At sarap. pagkatapos yan, ito na po. You can do the honors sa mga kaibigan. Yan, habhaban na. Naku, napakagaling ho ni Betong sa laran ho ng habhaban. Ayan, naku mami. Ay, may sili pa yan. Naku, bago tayo magbusog ng habhab. Kamusta yun natin, Monica? Yes, back to Nandiyan you, ka na ba? Monica. Nandiyan ka na ba, Mon? Ang sarap There you naman go. niyang pansit habhab. Pwede kami niyan mamaya. Mamaya, Okay. okay, Mon. Ito na, umpisa na natin ang pinaka-highlight ng kanilang celebration dito. Ang hagista ng suman. Ano nga bang hagista ng suman? Ito ay pagpapakita ng masaganang ani ng mga taga-Tayabas. Magbabahagi sila ng suman sa pamamagitan ng paghahagi sila sa mga tao. Swerte daw ito, Mon. Correct. And alam mo ba, sabi nila, actually sa Sunday yung pinaka-main event at hagis ng suman at maghahagi sila ng up to 12,000 lang naman na Ang dami suman yan, sa guys, mga taga-pupunta dito or sa mga pupuntangan ng mga turista dito sa Tayabas, Quezon. So, ngayon, magbigay na tayo ng ng patikim. Patikim, Ng sample. So, handa na ba kayo, guys? Si Mia sa Beto ready. Okay. One, 3, 2, 1, go! Yay! Saya! Woohoo! Yay! Ayan! O, diba? Tuwang-tuwa sila kasi sabi ng mas marami na makukuha, mas magiging masagana yung... Maswerte! Alright, ilan lamang yan sa mga makikita nga dito sa Mayohan Festival. Sa ating pagbabalik, ang ilan ng mga produktong pinagmamalaki dito sa Quezon. Yes! Magbabalik po tayo dito sa 23rd Mayohan Festival sa Tayabas, Quezon. Ano po? Dito naman, nag-isa nyo rin kami. Kaya
happy fiesta nga pala, Tito Edisir, Tita Evalor, taga Quezon po sila. Ito naman pag-uusapan natin, walang kasing ikli at walang kasing sexy. Yan ang mga miniskirt na uso na kahit pa noong 70s. At ngayong summer na mas marami nagsusuot nito, alamin natin ang mga dapat tandaan sa pagrampa nito. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng unang hero. She can autograph my pockets. Anytime, any place, anyway. I'm looking everybody else watching. I don't wanna be obnoxious, but this girl worth the gossip. Take it with a smile, the tattoos now, forever she better regardless. I am after her topless. She might set up my rocket. Mula nang ako'y pinanganak, itinago nila ako at hinirang na prinsesa.